Mamshi. Welcome to our podcast, Caffeinated Motherhood. Cheers! No coffee today. No coffee today because we already had Some coffee. Today's episode, we are are going to talk about something very, very close to heart. Close to motherhood. Close to mommy heart. And that is Mom guilt. Mom guilt is loud, but So are we. So grab your coffee, even though we don't have one, and let's get into it. chatty chat. When did you first start to feel your guilt? Siguro At ano yung nag-trigger sa'yo to feel that? newborn newborn phase pa siya. Nag-kick in. Nag-kick in na siya. Nung nag-start kong ma-feel na, I need a break. Yun. Doon siya pinakang nag-ano sa akin na parang, Anong guilt doon na, yung guilt na? yung I need a break. I need a break from her. I need a break from taking care of her. Yung parang, I just need to breathe. Yun ang doon unang nag-kick in ang sa akin ng parang, na-guilty ako to even think na I need a break. Parang, Bakit ko kailangan ng break? Kailangan kong magpalaki tapos kailangan ko ng break. Parang ganun. Bakit ko gusto ng time away from my child? Parang ganun. Doon ako unang natamaan ng mom guilt na parang, no, dapat 24/7. Di ka pwede mag-break. Parang ganun. Ako, nung breastfeeding sa akin. Sa akin, like, parang nung, ay, ano yan? Kinuha yung, Kinakain. magsuso ka. Anyways, sa akin yung breastfeeding nung walang lumabas na milk nung una. Yung guilty na parang, gosh, I have to have milk for Xavier. Parang sa isip ko, wala akong kwenta. Parang ganun yung guilt ko inside me is like super talagang lakas. Kasi parang, kailangan may milk, pero bakit wala? And then, ang the next one, kasi nga, dahil 1-year-old na si Xavier is going back to work. So, yun yung pinaka-the most nagigilty ako. Kasi parang, pag nakikita ko na someone is like taking care of him instead of me, biruin mo yan, 1 year ka besh na nag-aalaga, siya lang lagi yung kaharap mo. Tapos bigla na lang iba. mag-shift sa iba. Tapos nakikita mo na lang siya sa camera na parang, para bang naaawa ako. Pero inaalagaan naman siya na maayos. Hindi ko maiwasan na hindi kaawaan na si Xavier. Pero wala naman nangyayari sa kanyang masama. So parang, sa isip ko, ay, pwede lang sanang di ako mag-work. Ako'y aalagaan ko yung anak ko. Gagawin mo. Pero parang, ayun, dun yun ang lakas ng guilt talaga dun. And I think yun yung pinaka-the most for me right now is that, Tingin mo ba we learn it as we go? Na mom guilt exists? Or na-inherit ba natin siya from culture na parang, dapat ganito, dapat ganyan? Feeling mo ba is like, kasi ako hindi ko before, hindi ko alam na may mom guilt pala. before, nga. Diba? Ay, actually, hindi nga yun Parang ngayon ko lang siya natututunan na Wala siya May ganito pala. wala siya sa vocabulary nung you're preparing for motherhood. Yeah, that is true, Besh. Oo. Walang nagsabi. Postpartum, meron. Pero the mom guilt, yung mom guilt, hindi siya loud na so much, parang mas pa siya sa postpartum. ang dami mong nalaman sa sarili mo na, holy crap, ito pala yung mafe-feel ko pag ganito. Oo nga, totoo yan, Diba, Besh. parang hindi siya, yun siguro isa pa yun na hindi mo right away malalaman until you go through it. Like parang, yung pala yung nafe-feel ko. Kasi dati parang hindi ko siya naiintindihan eh. Tapos, nagsiscroll ako, may nakita akong post, it's okay to do this. It's okay to take a break from your child. It's okay to ganito, ganyan. It's okay to ganyan, ganyan. It's parang mom guilt is so pero it's okay. Parang ganun sabi ko, mom guilt. Ano yung mom Yung guilt? pala yun, sabi ko, yung pala yung nararamdaman ko dati na parang lang siyang may maling feeling. Pero hindi mo ma-pinpoint kung ano yung nararamdaman mo. O hindi mo ma-pinpoint kung anong klase yun. Yeah. Pero like, meron kang nafe-feel na hindi tama. Parang ganun yung feeling ng mom guilt sa akin dati. Before ko malaman, mom guilt pala yung nafe-feel ko dati. Ang ako naman, I think it's both for me.
Kasi, something we learn, kasi once we become a mom, parang doon na nagkikick in kagad eh. Pero hindi pa natin alam at that time. And also, like, yung sabi mo nga na, do we inherit it from the culture? I think so. May part of it na ganyan. Kasi, ngayong generation kasi napapass down yung dati na parang pinipraise yung before na parang mothers do it all. Parang ganon. So, parang yun yung nakikita natin. So, parang pag ginawa natin ngayon yun, dun ka nagre-reflect eh. Na parang, kailangan nagagawa ko lahat. So, dun nagkikin yung guilt natin na, ay, mali itong ginagawa ko. Pag iba yung gusto mong gawin, pag iba yung, kunyari, ngayon, very uso na yung parang thinking about me. Me. Di ba parang before naman kasi pag anak, pag tinanong mo mga nanay, di ba yung mga tinanong natin mga mami, lahat sa anak ko na eh. Anak ko na, lahat sa anak ko na. Yeah. Wala na akong iniisip, sa anak ko na lahat. Ngayon, very uso na pinaprioritize yung mental health ng mami, di ba? Dati, never existed. Parang, you're just expected to be a mother. And Besh, the social media trains you sa isip mo din na parang, ito dapat ang mangyari. So, parang, dun ka rin na, dun din na-apektuhan Doon mo yung guilt binibase. mo. Doon mo binibase na, shit, parang mali yata yung Mali ginagawa yata ko. ako, Kasi yun yung ganyan. nakikita mo dun eh. Diba? Yeah. So, yeah. Kaya I think yun yung isang part din yun. Eto, tingin mo ba, ang mom guilt is like louder sa season? Kunyari ikaw, na-mention mo, going back to work. Ikaw din, nagwi-win ka na from breastfeeding, di ba? Tapos, ako, primarily, nafe-feel ko siya kapag kailangan ko ng breather. Ako, Besh, yeah. It's definitely louder nung... Feeling mo ba nag-i-increase ang guilt Oo. per season? Kunyari, newborn phase. Pag gano'n ang pag gano'n. Kasi like parang patanda ng patanda yung inaalagaan mo. Kasi I think ngayon nga, nag-win off na ako sa breastfeeding and I returned to work. Both at the same time. Syempre parang ang lakas ng impact dun sa akin. Parang yung guilt ko na, shit, hindi ko na siya ninanourish. Wala pa akong time sa kanya. So parang, oh my gosh, tama bang iwanan ko na lang at ibigay to someone to take care of my son, si Xavier? Like, tama ba na, mother pa ba ako? Yun. Yung parang ganun yung nasa isip ko. Nanay pa ba ako sa ginagawa ko? Kasi, lesser na yung ginagawa ko for him. Lesser na din yung importansyang nakikita ko para sa, like, yung ginagawa ko kay Xavier. Parang ganun na yung mindset. Although na parang, hindi naman ganun siguro yun. It's just like parang yung nature talaga natin na parang hindi na ganun ka enough yung binibigay ko sa kanya than right now. Ganon. Kaya medyo nag-adjust ako, Besh, talaga nung una na parang I feel like France is the mother now kaysa ako. Kasi wala na akong pakialam sa milk, wala na akong pakialam sa pag-aalaga. Kasi ako, double job ako. Wala ako sa bahay. Si France work from home. Nakatutok kay Xavier. Tapos, after pa ng job ko, minsan, may work pa ako after. Nakatutok na naman ako sa computer. Inaalagaan ni France si Xavier. Tapos, laro-laro sila. So, parang ako, kasi hindi na ako nagpapump. Tapos, parang siya, nagpinapadede si Xavier. So, parang nabaliktad yung mundo namin, Besh, at this point, na parang, wow, si France na ngayon yung mother. So, ako, ang ginagawa ko, habol naman ako ng responsibility after ng work. Which is parang minsan, ang hirap na hindi isipin na I'm less important na. Yung parang gano'n, ang hirap nang isipin na gano'n. Pero, binabawi ko na lang siya talaga sa doing all the responsibility na left to do that day for Xavier. Para lang ma-made up sa isip ko na you're still there. I'm still there. Parang gano'n. Ikaw, sa'yo, different sa'yo eh. Kasi, sa akin parang nasa face pa ako ako naman, ang binabattle ko ngayon is, kasi nga may eczema si Avery. Pag nagtitrigger eczema niya, minsan iniisip ko, blame yourself. Oo, parang syempre sa akin, biniblame ko yung sarili ko na, ano ba? Like parang, anong do I ginawa mong stop mali? breastfeeding? Kasi hindi ko alam. Sobrang ngayon, pag kumakain ako, sobra ako natatakot kumain. Oh my gosh, that's so hard. Takot akong kumain na pag kinain ko ba't naiyak ako. Kasi sobrang hirap. Although like,
sasabihin nila na parang, wala naman din masyado, diba? Like, hindi naman sobrang lala talaga. Pero like, Iba kasi pag mommy ka eh. iba yung, parang ayaw mo siyang i-downplay na you should be, ang naririnig ko kasi, maging grateful ka na lang kasi konti lang naman, ganyan. Gets. Alam ko na yan. Pero hindi nawawala yung feeling na nandun yung worry mo. Baka it could get worse kay So ako, parang lagi ako nagigilty kapag kumakain ako ng dairy. Yun ba yung potential trigger? Diba? Like, parang hindi natitigil yung isip ko na ano mong gusto, magtigil na lang ba ako ng breastfeeding para alam ko talaga yung nakakain niya. Or minsan naman, hindi naman talaga sa kinakain ko outside. It's so hard. It's so hard. Like, it's so hard to figure it out. So, parang, nandun ako sa, yung guilt ko right now is like, ako ba? Ako ba ang nagkakos ng mga flare-ups niya sa kinakain ko? Like, sobrang takot. Yung nilutong kaldereta, may peanut yan, di ba? So, in-overthink mo ko na parang konti lang yung kakainin kong sabaw. Kasi, nandun yung peanut butter. Pagkakain ako ng itlog. Hindi ako makakain ng itlog ngayon in peace na parang mag-flare ba si Avery. So, your guilt, Besh, is very loud that it doesn't give you peace of mind. Wala akong peace of mind ngayon. So, iyon ang nag-aano sa akin na parang, what do I do? Like, minsan, gusto ko lang sabihin, fuck it. Like, iinom ako ng gatas. Alam mo yun, like, parang mag-cheese ako. Parang ganun. Pero like, at the same time, kawa naman si Ivory pag nag-flare up siya, ganyan-ganyan. So, tapos minsan, babalikan mo pa na parang, dapat hindi ko na lang kinain yun. Oo. Dapat pala. And then, that's when, like, pag nag-flare up, you blame yourself. Kasi, parang, kasi tapos sasabihin ni, what did you eat? Ganun lagi si TJ. What did you eat? So, ako parang, I think parang for them siguro is just like trying to figure out kung ano na din. Pero sa sarili mo parang ako yung root eh. Parang ikaw yung root. Oo. Ang hirap nga nan. Nasa thick of it kasi ako, guys. So kaya ako emotional kasi ayun ang aking with the eczema ang iyong figuring out stage. Ayoko naman mag-steroid. Oo. Diba? You don't want to depend on steroid. Yeah. Pero minsan, yun pa, pag pinahida mo siya ng steroid, guilty ka na. Guilty na naman ako na parang, naku, pasensya ka na. Kala mo yun, yun lang yung nakakatulong sa kanya. Minsan, napakadai ko ng tinry na cream. Kung ano-ano nang nabili kong cream, sa totoo lang. Pero, alam mo, Besh, that gives me an idea too, that parang may, kung pinaka the most talaga din ng aking guilt is like, it comes sa akin naman, is time. Sa time. Minsan, magiging sad ka na lang na parang, holy crap, sorry anak, wala tayong time sa sarili. So, bawi-bawi ka na lang. Before bed pa, papatawanin mo siya, ganyan-ganyan. Tapos parang, ano ba yun? I could have done better. I could have like, parang play with him more. Alam mo ba, mararamdaman mo din yan pag medyo naging active na si Avery. Ang hirap. Tapos parang yung time din na parang you have to do something but you have to like need something for them to entertain them, which is screen time. Isa rin yun sa kung unang-una pa lang napaka-restrict ko dyan sa screen time. Pero as the time goes by, I feel like it's okay lang. May at one point din ako, Besh, na parang holy shit, ang tagal. Like, parang, oh my gosh, sorry anak. Like, parang, kailangan lang talagang gawin to namin, ganyan-ganyan. Ang tagal mo sa screen. Like, nakakaawa din na iniiwan lang namin dun muna kasi parang kailangan namin gawin tong mga importante na bagay. Parang, dun talaga na maiisip mo na, I'm a bad parent or I'm a bad mom kasi for leaving you there, ikaw na lang nanonood. Although hindi naman nila alam na yun yung nangyayari, hindi naman nila matatandaan. It doesn't, hindi naman sila nasasaktan or anything. Like it just, automatic na lang naisip mo na parang mali yung ganun. Ewan ko bakit ganun, no? Kasi nga, ang nakikita mo ngayon sa social media is like, screen time, bad for them. It's gonna cost them ganito, ganyan. So ikaw parang constantly kang yun yung mali. Yun yung hindi mo dapat gawin. So, pag ginawa mo siya, even a little bit, yung ounce ng guilt mo is like... So, what does mom guilt sound
Like, sa ngayon sa'yo, in your head? ayun nga, parang, Highs. ano bang kakainin ko? Parang, pag kinain ko to, ipapahid ko ba to ngayon na? Mag-aantay ba ako? Pag naman, pag hindi mo, pag nag-antay ka, tas lumala, dapat pinahid ko na dati pa. Ganyan, lumala. Yung parang, you're contradicting yourself so much, na parang, tama ba to? Ako din yan. Now na ba? Wait pa ba? Tapos pag dumating na yung worst comes to worst, dapat ganito pala, dapat ganito pala ginawa ko. Dapat ganyan pala. Yung parang so much back and forth with yourself na magbe-breastfeeding ba ako? Ititigil ko ba? Kailan siya gaganto? Tapos yung time na sinasabi mo ngayon, kasi ang gulo-gulo na ni Avery ngayon, parang pag You have yung to pay attention. yeah, yung paying attention, pag iniwan mo siya, kahit saglit, yung need ko for alone time right now is so much louder. Like, parang, gusto ko lang maging alone. Kasi, ang gulo-gulo na niya, ganyan-ganyan. Pag minsan sabihin ko, anak, ang gulo mo naman. Minsan magagalit ako, tas, bakit ako magagalit? Kasi ang gulo ng anak ko. Tas, iaano mo na lang na parang, hindi, I'm so grateful ang gulo ng anak ko. Parang ginagano mo na lang kasi parang any negative thinking go straight kagad na parang, bakit ako galit? Or, bakit ako pagod? Parang ganun. Yun ang sound sa akin. Sa akin right din, now. Besh. Similar to what you're thinking, pero like parang more on time din sa akin talaga na parang dapat naglaro kami ng ganito. Dapat hindi ko siya inilagay sa harapan ng TV. Parang di dapat gantong katagal siya nanood. And then like, more on sa akin talaga is yung time. Kasi dahil wala na akong, ang hirap guys na pag bumalik ka sa work ang hirap i-balance ng, eto, like, parang let's say, pa-podcast, mga ganyan. Kailangan mong i-set yung priority mo and like, i-balance yung time sa anak nyo. With the work, with your husband, with the whatever, family time, ganyan. Parang, hindi mo maiiwasan yung guilt na dapat naglaro na lang kami o inilabas ko si Xavier. Masyadong parang sabi ko kay friends, labas kayo, like parang masyadong nang nasa loob si Xavier, like parang para naman iba yung nakikita niya. Tapos yung bang dati din Besh yung guilt na parang parang, yung even nga na natutulog si Xavier, Besh, syempre, bata naman. So, niya, sobra na yata yung tulog niya. Bakit tulog ng tulog? Yung mga ganong little things na parang ino-overthink mo. And, kine-question mo yung, nagsa-self-doubt ka sa sarili mo. Kung bakit ganito? Bakit ganito yung nafe-feel natin? Like, parang ganon. Ang hirap. Ang hirap ngayon. And, also, what's is like, kahit anong choice na gawin mo, May something. lagi pa rin at the back of your head na parang, Tama ba to? you should I should have done it differently. Yeah. Laging ganun yung end up mo. Whatever choice you make in that situation, laging pag yung mom guilt nag-kick in dyan, may mag-whisper na lang sa'yo na, you should have done it differently. Yeah. Which is so Annoying. and so negative. Yeah. Do you guilt yourself more for what you do or what you don't do? Ano ba? Both no. There's no winning. Parang pag wala kang winning Kahit hindi na mo parang gawin or ginagawa mo. Oo, pag ginagawa mo, Meron more. pa din. Pag hindi mo ginawa, you should Kulang. have. Oo, parang tanga, nakakainis. Alam mo yun, tas lalo pag yung mga sensory play, pag makikita hindi ko nagawa yung pag stuff. makikita mo sa social media, sensory play for this, for that, for this. Sabi ko, ano pa yan? Like, bakit ako hindi ko ginagawa? Yes, you question Am I yourself. robbing her ng development niya? Kasi hindi ko siya binibigyan As ng mga active. ganong sensory play, ganyan-ganyan. Tapos, another guilt ko is like, di ba, solids? Hindi mo masyado pinapakain. Hindi ko masyadong pinapakain si Avery. Kasi nga gawa ng eksima niya. Kasi pag may pinakain ako sa kanya, mag-flare up siya, backtrack na naman. Siyempre, i-clear ko na naman. Tapos na mababak kami ng ilang araw kasi kailangan ko i-figure out na eto nag-flare up sa kanya, eto nag-ano sa kanya. So, like, yung pagpapakain ng food, it's not very fun. So, pag nakikita ko, like, kunyari, what my 7-month, 8
tapos full meal, tapos ako ang pinapakain Medyo na pressure ka. Oo, nakaka-pressure na, mali ba na puro carrots ang pinapakain ko? Puro avocado. Kasi alam ko yun, na-enjoy niya eh. Hindi siya nagkakatikati eh. So parang should I be doing more? Or okay lang ba na nandito lang kami sa phase na puree lang siya? Like, alam mo yun, like parang, I don't know, like, ako din, Besh, with the... so hard. Ang sa akin din, pag yung sa sensory ka mo, yung time na yon nung going back to that, so, mali ba na hindi ko binigyan si Xavier ng itatouch mo to ganyan, or like, sa toy, Besh, parang, should I buy that toy? Kasi parang, nag-i-improve yung anak niya na ganun yung toy, ang pag ganun yung nilalaro eh. Tapos parang, the guilt din na parang, bakit si Xavier hindi pa, halimbawa, let's say, hindi pa tumatayo or nagbabalance. Tapos ito, nagbabalance na. So parang hindi ba ako nagpe-pay attention sa kanya and like practicing him na ganito dapat? Or parang hindi ko ba binibigyan ng, more practice about sa mga milestones niya? Kaya ba nagbi-behind si Xavier about the milestones? So parang, grabe yung impact nung pag nakikita mo talaga sa social media. Kasi kung wala ka namang alam talaga, wala kang maiisip na ganun. So, it's either you kahit gawin mong more or like, hindi mo gawin, lagi siyang may guilt na nagka-come in. And then, ang hirap labanan. But at the same time, parang, like, shrug off mo na lang yun talaga. Pero talagang dadaan sa'yo yung guilt na yun. Hindi pwedeng mawala. I think, lahat ng moms, it goes through guilt. Yeah. Parang hindi inevitable siya. Oo, talaga. Totoo. Have you ever caught yourself na nagsosorry ka for something na hindi naman kailangan ng sorry? Yeah, yung breastfeeding, Bish, I was like saying sorry to friends na parang, I don't have milk, I don't have enough milk, baka mag-formula tayo. I don't know why. I was saying sorry kasi parang, kay friends naman, ba't ka nagsasorry? Like, okay lang naman, ganyan. And then, parang, wala lang, kailangan ko lang talaga kasi ang responsibility ng isang mom talagang maglabas ng milk tapos hindi ka makaka-provide. So, syempre, automatic na apologize. And then like, shit, I feel sorry for myself, I feel sorry for Xavier, for everyone. Like, I feel like a failure. Actually, ganun ang sobrang failure kung hindi ko nagawa yun or like hindi ako nagpursige. Yeah. Ikaw? Siguro pag na-frustrate ako nun, kunyari, more on yung madami akong apologetic face nung newborn, si Avery, yung wala pa siyang kamalay-malay. Kasi minsan magagalit ka eh. Kunyari, pag sobrang pagod mo na kasi, tapos hindi mo mapatulog, 3:00 na, gising pa kayo, pagod ka, antok ka, tapos iiyak, kumain na naman, ganyan, magagalit ka. Tapos makakatch mo na lang yung sarili mo na parang, so sorry anak, I'm so sorry, ganyan. Bakit ka nagsusorry? Wala mo siya kamalay-malay na ganun yung nangyayari, di ba? Pero ikaw, mo na lang, sorry, may iiyak pa ako nun kasi nafe-feel guilty ka na nagalit ka eh. Kasi, syempre, kailangan ka ng anak mo. Hindi naman niya piniling lumabas sa mundo eh. Kung nag-ano yan eh. Tapos magagalit ka lang. Alam mo yun? Like parang, dun ko siya parang, sorry anak, ganyan, ganun ako ng ganun. Besh, may naalala din ako. Paghulog ni Xavier sa kama. Yung first na beses na nahulog siya, I was so guilty. First hulog, kung sino ang moms dyan na nag-first, alam niyo yung feeling na yan. Sobrang 6 months or 7 months pa siya nun. Like, kararating lang namin from the Philippines and like, nag-a-adjust pa kami ng time. So, syempre, napaka-deep ng tulog ko nung, syempre si Xavier, whatever. Umalis si Franz, nag-golf. Ngayon, parang parang nag-deep yung sleep ko, tapos parang hindi ko na namalaya na wala na si Franz sa tabihan ni Xavier. Oh my gosh, yung iyak niya, I was like, what the fuck? Nasaan yung anak ko? So, but umiiyak? And then, nakita ko na lang, nandun siya sa corner. Grabe yung race nung heart ko. Like, I was paiyak na, shit, anong gagawin ko? Like, parang hindi ko alam kung anong unahin. Yung emotion ko, hindi ko alam kung anong unahin ko. Magiging sorry ba ako? Matatakot? Aas ba ako ng help? Kasi first time kong naranasan yun eh.
So, parang nung time na yan, tinawagan ko si Franz, tiningnan ko kung ano yung mga bukol niya and stuff like that. Yung guilt ko nun, after, like, the whole day kong iniisip, what could have done better na parang hindi na dapat nangyari yung aksidenteng yun. Nag-isip ako na parang kailangan nating bumili ng rail. Talaga nagbumili kami agad-agad, like yung para lang, alam mo yung parang automatic mong gagawin yun para lang ma-provide mo sa sarili, like i-feel mo sa sarili mo yung missing na hindi mo nagawa nung time na yun nangyari yun. So parang grabe yung guilt talaga. 2 beses lang yan. Yung pangalawa, recently lang, na parang shit anak, I'm so sorry, like hindi ko ginagawa yung para bang bad mom ka na. Although ang dami nagsasabi sa'yo na ayang anak mo mahuhulog yan, lahat ng anak nahuhulog, ganyan. Pero parang kahit isipin mo yon, hindi dapat hindi siya nahulog. Parang ganun yung isip mo. So, ang hirap. Like parang, I'm a bad mom. Parang sabi kong ganun sa isip ko, hindi tayo naglagay ng railing. Blame mo lahat sa ginawa mo, sa hindi mo ginawa. Grabe. Tapos parang maawa ka pa na nasaktan siya. Para bang may kasalanan ka ng sobrang laki na hindi ka na mapapatawad ng anak mo. Kala mo may alam. Grabe yung guilt na yan, sa akin. Yung paghulog. 2 beses na yun, ha? Sabi, sa akin naman, feeling ko bibili na ako ng rail. Agad-agad. Kasi, ayoko mag-go through. Yeah, besh. I think she's gonna be more over. Parang mamatay ako pag, ang task kasi ng kama namin, besh. Oo, sabi naman. So, kaya lagi ko sinasabi dito. Although hindi ko naman ina-encourage na si Avery mahulog. As long as kaya nyong iwasan, go na agad. Pero pag nangyari yun, talagang you have to go through that emotion. Okay lang yan. At the end of the day, you're still showing up and like you're trying to be a better person after that incident. So, yun naman yung tama dun sa anong yun. Yeah. Alam mo, ang daming yung mga everyday guilt natin na nagpa-pass through lang na hindi mo namamalayan na ayun na pala yun. Sa akin, ngayon nasa thick of it ako ng solid foods. Ayun ang pinakang guilty ako. Kausap ko si Krisha, actually, yung friend namin. Sabi ko, kasi kinamusta niya, kamusta na yung nyo? Magkasing ano ba yung dalawa? Hindi. Ilang mas una months? si Alea, parang. Hindi, si Krisha? Kay Krisha nga. August 2 siya months. Okay, so few months. 3 months. 3 months ahead yung anak niya. So, sabi ko sa kanya, sabi niya, kamusta na yung pag sa solid food nyo, ganyan. So, tapos dun, nahit na naman ako na parang, walang nangyayari sa solid food namin. Madaming nakaka-relate dyan sa mga solids na yan. Ang hirap. Like, parang si Ate Grace din, pag sinasabi niya, okay lang yan, ganyan talaga. Like, parang kino-comfort niya ako in a way na kami nga wala kaming routine. 9 months na, tsaka palang nag-kick in yung routine namin. Si Krisha din sabi, okay lang yan. Like, you'll get there. Like, parang walang ano-ano. Kasi parang, ikaw parang, tulad ngayon, bumili ako ng apple, kasi hindi niya pa natatry apple. Bumili uli akong banana kasi at least banana alam ko gusto niya. So parang sabi niya kahit paulit-ulit na food lang basta masanay lang siya na kumakain, ganyan sabi ko. Tas yung pag-explain ko kay Krisha, ako parang yung ginagawa ko sa iyo na parang ang payat na ni Avery, no? Oo, payat, sipa kasi siya. Yung parang gina-justify ko na hindi ko siya pinapakain lagi na bakit hindi ko siya pinapakain lagi. Kahit wala namang inano si Krisha na ganon. Like parang, ako parang, kasi ganito ganyan, eksima niya kasi, so ganito ganyan. So ako parang over-explain na naman ako na hindi naman kailangan na i-explain ng ganong, Yes, Besh. Di ba nga sabi ko nga sa'yo, Besh, yung sa solid niya. So, dahil sinabihan ko na siya before. Pero dahil nga, ang layo na agwat namin, hindi pa niya masyadong contain yung information na sinabi ko sa kanya. Na dati, nagsa-struggle din ako dyan sa solid na yan, na minsan ayaw kumain. Yun pa ang mahirap dyan. Ikaw nga ba, buti sa'yo kumakain eh. Ako nag-go through ako ng allergic reaction. At saka like, parang hindi niya kinakain yung food. So, yung guilt na parang, oh my gosh, ano bang gusto ni Xavier? Anong gagawin natin? Ayaw kumain ng batang to. Yung parang ganon. That's why like, pinungunahan ko na si AJ noon. Alam mo, it'll get there, like, sundin mo lang kung anong gusto ng baby mo. And then like parang talaga may face talaga na ayaw nila ng food. And then darating yung point na ayoko din magpakain. Oo.
naging ano talaga sa akin, naging toxic sa akin yung pagpapakain. Minsan, ikaw na magpakain kasi ayaw kong makita na ayaw niyang kumain. Kasi nasa stress ako pag hindi kumakain si Xavier eh. Ganun yung feel ko nun, besh. And then like, sabi ko, ikaw na magpakain. Pero hindi ko yung sinabi kay friends na ayaw kong makita na hindi siya kumakain kasi nasisira ng araw ko. Yeah. Kasi nag-overthink ako, bakit yung mga iba nakain na ganito tapos yung anak ko hindi? Sarap you na can't, sarap. Oo, you can't really stop them. And then like, fast forward till now, napakagaling niya ng kumain. So parang, alam nyo, kung kayo nasa face na yan, nasa solid na yan, hayaan yung ganyan. Basta lang matutong mag-chew sila. And like, walang allergic reaction. It's a good thing. Pero parang, hindi naman dahil pinapakain nyo sila is dahil mabusog. Yes. Ito lang take ko dun ha. Kasi yung iba parang, binubusog eh. No? Oo, binubusog. Yun yung sa kanila, so go for it. Pero parang kung nakikita niyo naman na slow process si baby, okay lang. Basta as long as alam niyang may food, kinakain niya, chinuchu niya, go. And then slowly increase and then your pace and stuff like that. Basta lang, by 1-year-old, nakakakain na. Pero grabe nga talaga yung sa solid face na yan, besh. As in, dun din yung guilt ko na parang, wow, hindi ko pinapakain si Xavier ng ayos. Hindi ko binibigyan ng enough na food. Ngayon, lalo na, anong kakainin ni Xavier? Baka paulit-ulit na, baka nagsasawa ang anak ko sa food na yan. Bakit? Although, kain naman siya ng kain. Pero ako lang tong parang, nagsasawa na, yan palta natin. Si Avery, puro banana, puro avocado, puro ganun lang. Sabi ko, tapos sinasabi nila, they have to have tried 100 different food para hindi maging picky eater. Sabi ko, paano ako ibibigyan ng 100? Sabi ko, naku, natapos na 6 months niya na 5 lang yung na-try. Ngayon, pa 7 months na. Bakasyon si TJ, so medyo may help ako. Kunyari, mag-prepare ng food niya, ganyan-ganyan. Pero ngayon, parang... The stress of like thinking of kung ano yung kakainin nila is something to look forward to. Lalo na pag nakain siya. Tapos, pag may nakita ka sa social media na... Full plate? Hindi yung full plate. Yung pinapakain mo, sasabihin nila na, you shouldn't be feeding your kid this one too early. Naku po, napakain ko na. Bakit gano'n? Like parang, ang daming, as much na good resource ang social media, nakaka-overwhelm siya in a way na, ano ba talagang, alam mo yun, sabi ko, Mami, paano mo ba ako pinakain? Naku, wala naman. Ginerber lang kita. Basta kumain ka lang. Sabi ko, yung allergy, Mami, naku, hindi ko alam yung ganyan-ganyan, basta pinakain lang kita. Ngayon, takot na takot ako mag-introduce ng allergen sa kanya. Besh, what more pa kaya pag may nalabas-labas kay Xavier na kung ano-ano na parang putang inis. Ano na naman kinain ko? Ano na naman pinakain dito na gumanto? And then, Besh, pag as the time goes by, pag may lumabas na lang ng isa, hindi na, nagle-less panic ka na. Kasi parang, you know what? Diba, sabi ko sa'yo, isipin mo na lang na na-immune siya. Pero kasi ngayon na parang nag-slowly introduce ka na parang nagpapanik ka pa eh. Ako din ganyan. Pero, alam mo yun yung parang ibiblame mo na lang sarili mo, pucha, kasalanan ko to eh, kaya gantong anak ko eh. Kasalanan ko to kasi may ganyan-ganyan. One time nga, nagpunta kami ng Costco, pinakain ko ng peach si Xavier. Ay, walang nalabas. Maya pagkakita ko dun sa car. Hala, Ben! Sabi ko, Franz, meron na mga ganun-ganon. Hindi naman ako nagpanik. Sabi nga, siguro, new lang sa kanyang body kaya nag-react. Uh-oh. Kasi hindi siya yung nag-worst na hanggang dito eh. Dito lang, mula-mula. Dati, nagpapanig ako na parang, ay, kailangan ng EpiPen, gano'n na natin. May EpiPen ba si... Meron. Kasi, siya allergic sa mga maraming bagay. Pero, ngayon, hindi na ako nagpapanik kasi parang, malalaman niyo yung baby, makikilala niyo yung baby niyo na yung allergic reaction nila, hindi naman yung parang... Mababother sila. Yeah, hindi yung... Mababother ka pag hindi sila nakakahinga, pag nakangapal na yung lips niya. Yung kay Xavier naman, thankfully, is like, yung namumula lang, pero hindi niya ini-scratch na ganun. Nakakatawa, nagpapakain ng avocado kay Avery. Tapos, yung lips niya, kapal dito. Nangapal. Nakalimutan mo, anak mo, na makapal talaga yung lips niya. Kapal yung lips niya dito. Sabi ko, naku, bakit ka mapal ang lips? Sabi ko, naku, nakita ko to sa internet. Sabi ko, ano yun eh? Reaction, sabi ko, naku anak, ginanong ko ng avocado, tama na, halika na. Tapos kinabukasan, hindi ko siya pinakain. Tapos sabi ko, ba't makapal pa din lips nito? Makapal. Kasi breastfeeding pa din siya sa duko. So,
yung pagsak niyang ganon, yun yung nagpapakapal ng lower lip niya. So ngayon, sabi ko, ba yan? Nasira ang moment ng avocado eating niya Pero nung hindi, isang okay araw. naman siya sa avocado. Oo, okay siya sa avocado. Nakakatawa yun. Pero yun nga, masyado kang aware Too na. much. Hyper-focus ka sa lahat ng bagay. Kasi yung guilt mo, ayaw mo i-kick in ka dun. How do you handle conflicting, your feelings, like wanting a break and feeling bad for wanting it? I don't. Hindi mo na-handle ng ganun, Hindi ko ma-handle. Kunyari sabihin ko kay TJ, can you just take her? I just need 5 minutes. Gaganon ako. Tapos pag umiyak, akin na. Sabi ni TJ, no, I got it. Sabi ko, no, akin na, ibigay mo sa akin. Oo, ganun yan. Laging ganun. Parang, hindi ko alam i-handle na parang, kung gusto ko ng break, panindigan ko yung break. Hindi ko kayang panindigan yung break na hinihingi ko kasi pag makita ko pa lang siyang umiiyak, tapos ngayon reaching na siya na parang, pag umiiyak siya, tapos naano ka na. Oo, like ikaw parang, akin na. Although like, gusto mo ng break, wala na. So, wala. Sobrang pagod lang ako these days actually. Kasi sobrang... Ako naman, Besh, kung paano ko siya i-handle, parang sa akin naman, recall this. Parang inaano ko yung sarili ko na it can, both things na yon, I go through it. Like parang it can be true. Para bang I love my child, pero... Two things are true. Oo, two things are true. Like, I love my child, pero I need space. I still need space. Na, I'm grateful to be a mother, pero I can still get overwhelmed. Yeah. And then, like, para bang, I think yung mindset mo na, sinaset ko yung isip ko na, if I take care of myself, I show up better for them. Yun yung lagi kong iniisip. Parang, kahit anong gawin ko, kailangan kong alagaan yung sarili ko. Kasi kung hindi ako mag-show up sa kanya ng the best I can. Yun yung laging talaga, I need to take care of myself kasi para lang kay Xavier, para maging maganda ang outcome. Kasi pag sinimulan mo yan ng unhealthy ka na para bang lahat, apektado lahat. So parang it is good to like feel both of that, pero at the end of the day, para lang maka-show up ka ng mas better for them. Very true. I think yan pa yung inaano ko right now. Nina-navigate ko pa siya right now. I'm not there yet. Na parang ngayon, you don't deserve to take care of yourself. It has to be the minsan kailangan ko mag-nap. Pero gising siya, so playtime kami. Parang ganun. So like the next day pagod ako. The next day pagod na naman ako. The next day pagod uli ako. So parang lagi lang akong pagod. Like I feel like wala akong pahinga in a way na, kasi feeling ko kung hindi ako sobrang pagod, I'll have time to make food for Avery. I'll have time to, alam mo yun, do stuff. Do other things, ganyan-ganyan. Pero lagi akong pagod. So like, kunyari sasabihin nito, let's do something. Ako parang, That's why, Besh, you have to take care of yourself so you can show better. I know, pero nga, I guess, like, it takes time for me. Has social media... Well, hindi ko pa to. Has social media ever added to your sense of not enough? Napaka-given na yun. We've been talking about social media a lot on this podcast. Yeah. Sa guilt, napakalaki ng part ng social media, di ba, Besh? Yeah. Like, katulad lang ng mga examples na ginive Binigay mo ko earlier. Lahat regarding sa social media, kasi sabi nga ni AJ, lahat ng nakikita mo sa social media, ang laking impact nun sa sarili mo. Kasi parang yung social media kasi, Besh, it doesn't show the loneliness, the doubts. It's all like... romanticizing it's everything. all those perfect routine. Na parang, wow, ang ng routine ng baby na to, ang linis ng bahay ng mami na to. Bakit? Tapos, ika-question mo, you'll go back to yourself, bakit sa akin hindi ganyan? Yeah. Like parang, may taong ganun, tas ako hindi. So, hindi mo maiiwasang hindi ka mag-compare. Kaya yung social media talaga is like a big, ang tag ba dito? Factor kung bakit tayo nagiging guilty din. Kasi ang easy natin din mag-scroll and then you'll see other moms like that. And then, di naman din natin nakikita yung mga meltdown ng mga mother. Alam mo yun? Pero kasi pag nag-scroll tayo, hindi na naman natin iisipin yun eh. Kasi ang nakikita mo lang is like yung perfect. Crafted content. Pero, for me, I think social media is good, pero you just have to like, sort or like,
what do you call this? I-curate mo lang siguro kung alin yung ifa-follow mong moms. Yung moms siguro na shows the real them and admits yung mga whatever in reality versus to like very aesthetic mom. Kasi like iwasan niyo. Social media is not that bad naman din eh. We can get information din about the Pero yun lang, mindful ka na lang siguro, no? Yeah, mindful ka lang sa pina-follow, mindful ka sa pinapanood mo, ganyan. Kapag nafe-feel mo na yung parang natamaan ka na comparison na alis ka na sa social media, balik ka na sa anak mo. Parang ganun. Kasi minsan sasabihin nila, mga toys na ganito, ganyan. Minsan yung daliri mo nga, entertain na yung anak mo eh. They don't need much. They just need you. Yeah. Your attention. Yeah. Ikaw lang ang kailangan nila. So, time mo lang, ikaw lang, hindi mo kailangan ng mountain of toys. Sensory chuchu. They'll learn that as they grow. Parang yun yung aking slowly. So, how do you talk to your mom guilt now, Jay? I don't. Hindi. Parang hindi, nasa pa lang ako, I'm learning to talk to her. Kasi nga, like yung recent ko nga na parang, do I stop breastfeed? Yung mga ganun kong recent na pag lumilipad ang... Fini-figure out mo pa kung paano. Pag lumilipad ang utak ko na ganun, parang fini-figure out ko pa kung paano ako ibabalik sa right now. Like, lagi ko na lang sinasabi, everything's okay. Everything's okay right now. Nothing is wrong right now. Kunyari, pag kakain ako, pag yung sasabihin ko, pag kinain ko to, baka ganito. Lagi ko siyang kino-combat na yung sinabi sa akin nung therapist ko na you have yung cognitive chuchu. You have to kasi sabi ko, pag kinain ko tong egg, baka mag-react siya. Tulad kahapon, nung kinain ko yung kaldereta, sabi ko, pag kinain ko tong kaldereta may peanut, baka mag-react siya. Pero, paano kung di siya mag-react? Parang ganun. Lagi mo ika-counter, pag nangyari to, pero paano kung hindi? Laging ganun yun ang aking strategy ngayon pag-usap sa aking mom guilt is, kasi mag-future think ka eh. Dapat ba ganito? Pero paano kung ito lang yung kailangan mo ngayon? Parang ganun. Lagi lang counter na parang, pag nag-isip ka na ng ganito, iisipin mo yung flip side nun is like, paano kung hindi naman? Is it too much? Paano kung enough lang? Parang yung ganun. Ganun ko siya kausapin right now. Ako naman like parang it's like I treat myself na parang what you treat sa kaibigan mo. With grace, softness, ganyan. Na parang, lagi kong iniisip na lang, I'm doing my best right now. And that is enough. Yun lang lagi ako. Kasi parang nasa isip ko, wala namang mangyayari, wala namang magagawa kung mag-aano ko. I have to fight through this. And this is part of whatever motherhood. Ganyan. So, ayun, just keep reminding yourself that, na parang okay lang yan. Like, ginagawa mo naman yung best mo eh. Wala ka nang rin magagawa kundi learn from it if you fail. So, it's okay. It's okay lang naman na magkamali ka. Huwag mo lang talagang idiin yung sarili mo na ikaw lang lagi ang may mali, ako lagi ang may mali, ako ang may kasalanan ng lahat. Basta lang, may mapupulot ka dong learnings na parang, okay, what can I do? What should I've done better kung hindi yun nangyari yun? Yung para bang ganun, yung iisipin mo, no? Oh, yeah. Tsaka, lahat is very, sa mga hard days, lagi ko lang sinasabi, it's okay, we'll figure it out. Mommy's gonna figure. Yun lang lagi ko sinasabi. If anything na may sinasabi ako kay Avery, laging, I'm so sorry anak. Mommy's gonna figure it out. Or we'll figure it out. Laging ganun. Kasi it's all about figuring it out. Talaga together eh. Talagang walang walang in-between na magically na lang may mangyayaring solution sa, kunyari, sa yes. Especially on your hard days, yun yung, I think, one of the main point na yun yung gagawin talaga. And that's like letting go of that pressure. Yeah. Na parang, you can do step by step. Huwag mong pangunahan na lang yung sarili mo. Yeah. And also, like, I think yung isa din na parang what helps me din na parang yung guilt na yon is to like stop replaying that situation. Ako ganun ako. Lagi ako nagdodwell. Kasi parang laging pag i-replay mo yan, i-replay talagang same feeling comes up eh. Like hindi nagbabago yung feeling na na-feel mo. I-ask mo na lang na ano kayang maganda dapat na ginawa ko. Gawan nyo na kagad ng solution. Although mahirap
magadaling sabihin, mahirap gawin, i-replay mo, sige, mga once or twice lang. Pero wag mo yung parang buong day mong iisipin. Pero, alam mo, ako din ganyan na, nahihirapan din ako na hindi ko i-replay. Kasi talagang, ang hirap. Pero, ayun, stop replaying the, stop replaying the situation. And also, I think, Besh, is like, I think ginagawa mo din naman yun. Picking up your phone and talking to your mom friend helps. It's either you cry, and then breathe, and then talk to your mom friend, sabihin mo kung ano naramdaman mo, na parang yung someone, the mom that gets it. And I think that connection will get you back to grace, di ba? Ano sasabi mo? Hindi, ano ba yun? May nakita ko sa internet yung parang, may mami siya, real mom yata yung handle niya. Parang sabi niya, if you need to send this to the dads, send it right now. Tapos yung sabi ko, interesting. Tapos pinanood ko lang siya. Sabi niya, if may, parang, motherhood final destination. Kasi parang hindi tumitigil ang utak mo eh. Parang talagang continuous siya eh. Kunyari, may example siyang ginawa, sabi parang, kunyari, buhat-buhat ni TJ si Avery, ganyan. Tapos ako, huwag mong ganyan. Tapos parang kasi sabi niya, you know why we get so panicky, overthinking, kasi nakikita na namin lahat ng pwedeng mangyari. Mapasok na sa isip namin lahat ng tapos nalagyan niya, motherhood final destination. Kasi lahat ng senaryong pwedeng mangyari, talagang pumapasok sa isip mo na it's so weird. I don't know. That is. It's like a mom thing. Yeah, it's a mom like thing. Like the spark. It's a mom thing. Did you think yung guilt ever has purpose sa life, or is it just emotional clutter? Ngayon, parang emotional clutter lang. Parang wala namang nangyayaring maganda sa akin yung mom guilt. Hindi ko alam kung ano yung purpose niya, na parang, if anything, ang purpose niya sa buhay ko right now is lalo pa akong praningin. Natatawa ako sa ating Alam mo, napansin ko dito sa podcast, lahat ng ito bababa, at ako naman pataas. Laging positive. Pa-balance. Ako parang, alam mo, ang ganda nga ng podcast na to. Alam nyo, parang ako yung naiisip nyo, pero ayaw nyo sabihin. Ako na nagsasabi. Parang, I don't know. Tama naman. It's fine. Emotional clutter. Emotional clutter. Wala akong, if anything, wala akong natututunan. Kasi pare-parehas. Pare-parehas. I go through it every quarter. Hindi, every day, nag-go through it ka. Pero, wala akong ma-pick up na, bakit ba ito nag-e-exist? Hindi siya in a way na, it exists para ituro sa akin na ganito, na ganyan. Chaos sa akin right now. Wala akong... Bigyan mo naman ng positivity yung Walang positivity. Ako, best both. I'm sure there's both. Flipping pero like, for me at least, it's too much for me na parang wala pa kasi akong pahinga in a way na it depends din sa situation. Maganda lang ang nangyayari. Alam mo yun, like parang... Ako yan. Natatawa talaga ako. Sabi ko sa isip ko, pucha, ito, emotional clutter, sasabihin guys, nito. Sorry kung gusto nyo positive pero wala. Ako na lang guys, wag pa positive. Ako naman both. Ako, like, nag-go through ako ng parehas. Nakikita ko kasi si guilt kasi. Natuto akong it helped me reflect and grow nung guilt. Kung hindi nangyari tong guilt na to, paano ako naging better? Ganun bis ako doon. Pero although naranasan ko yung emotional clutter na nga yan. Pero like, I feel like kasi, naging stronger ako kasi nung kung hindi ko mararanasan yung guilt na yan, hindi ako matututo, hindi ako magiging stronger as whatever I am before. Yun yung nakita ko doon. And also, like, being like sa emotional clutter, totoo yan, kasi para bang yung noise ng unrealistic standard or like perfectionism na parang sometimes we feel na hindi naman minsan hindi naman talaga nag-aano ng values natin eh. Yung parang asking for help or like whatsoever, chu-chu-chu. So, parang choosing what's best for our mental health is the go-to. Yeah. I mean, I'm not saying na, kahit kita ko siya as like emotional clutter, I'm not saying na I'm not getting stronger from
going through mom guilt It's just like, every I day, think diba? it's more of Parang, that ngayon. Right now kasi parang it's not helping me more than anything. Parang nandun ako sa phase na, what the fuck do you want from me? Phase. Na parang I'm doing everything I can. Tapos meron na namang guilty na naman ako to something. Guilty. Parang hindi siya nag-help sa akin to make me feel good about myself. That's why nakikita ko siya as negative in a way na You should. hindi niya ako bine-better right now. Sa stage ko right now is But- hindi siya nandyan to make me feel better. Ganun, nandun ako sa stage ng life ngayon na I can only fight so much. Parang ganung phase na parang hindi ito yung kailangan ko right. If anything, if makakapili ka ng papasok sa utak mo, hindi ito yung kailangan ko right now. Parang ganun. Pero it helps me get stronger in a way na alam kong kaya kong labanan. 'Di ba? Like hindi siya maglalast in a lifetime na ganun. Pero hindi din siya hindi din siya nakaka-feel good. Right now, for me, it's like emotional clutter na I don't need to feel. Gets? Parang ganun. Ako naman, ganun din ako balance. Balance naman sa akin for now. Para bang learning how to sort out if this guilt is trying to teach you something or does this guilt is draining you. Para bang dun ako so parang balance sa akin. Kaya sinabi ko namang both. Yeah. Which is very true naman for both sides. Like, parang different din yan sa situation. Lalo na iba yung situation niya. Na ako naman medyo naka-adjust na. So, mas marami akong experience na. Kumbaga, sa kanya naman is like, you're still going there. Into the thick of it. Yeah. So, what's something you've done recently without guilt and how did it feel? Ako, besh, for now, I think hindi na ako masyadong nagigilty. I think less na, hindi naman super ako naging guilty nung ako'y going out. Ever since actually, besh, ewan ko kung parang di ako makarelate sa mga mommy na parang, iiwanan ko. Ito sa akin na, iiwanan ko yung baby, tapos parang magigilty ako for, magigilty ako, pero hindi yung parang binibig deal ko siya na nagigilty ako. Alam nyo guys, why? Kasi yung aura ni mama na parang wanting to alaga Xavier, that alone gives me that peace of mind that it is okay to like iwan Xavier. Na parang mapagkakatiwalaan ko gustong-gusto ni mama. Kasi ang hirap ibigay sa isang tao na ayaw namang alagaan at papaalaga naman ito. Para bang nagigilty ka na, napinaalagaan ko yung anak ko. Sa taong ayaw namang mag-alaga. So yun yung parang difference ng dalawa. Lagi kasi pinapafeel sa akin ni mama na okay lang siya mag-alaga. Welcome. At laging ina-encourage kaming lumabas. So, yun pa lang, nagiging outcome dun is like parang, okay, I can go out without anything, like feeling anything na parang, I should be with Xavier right now. And also like with dance, like, ngayon na may mga practices tayo and stuff. Friends being there to like support me and like, go mag-dance ka, maganyan-ganyan ka. That gives me like that peace of mind na parang I can dance na parang okay lang akong nagda-dance for 2 hours and not feeling guilty about it after. Kasi parang yung peace of mind nyo na okay lang sa taong pinag-iwanan mo is like hindi nakakaanong guilt sa akin. So yun yung recently na na-figure out ko about the guilt na hindi ko na ever na-feel nung umaalis-alis ako ng bahay at iniiwan si Xavier. Ako wala. Guilty ako everyday. Guilty ako everyday. Guilty. Hindi, wala pa. Hindi, meron. Nag-grocery ako. Hindi ako na-feel guilty. At nag-grocery nga ako. Hindi ako na-guilty. Na umalis ako. Like, sabi ko kay Teach, I'm gonna go grocery. Dati parang, okay lang bang iwan ko siya? Ganyan. Okay lang bang iwan ko si ganto ganyan? Okay lang ba 5 minutes aalis lang ako? Tapos hindi ko siya iisipin. Parang ganon. Ngayon, parang mas dumadali na parang, kay TJ specifically yung iiwan ko. Mas dumadali na yung feeling na kaya ko nang umalis nang hindi ako nagsobrang, paano kung umiyak, paano kung ganito, paano kung ganito. Dami mong iniisip sa mga una kasi. Ngayon, tatay naman niya yun eh. So, ngayon alam kong kaya namang i-handle ni TJ na si Avery pag ako'y umalis ng 10 minutes, 10 to 15 minutes. Tapos, it's very liberating to do something tapos hindi ka ma-feel na ganyan. It's a very liberating feeling. You have to have that like trust. Kahit minsan mo lang maramdaman. Sa akin, minsan ko lang nararamdaman na parang paglalabas ako is very like
Freedom! Parang ganun yung feeling. Pero like, it doesn't happen very often sa akin right now. So, I can't speak You'll too get much there. about it. So what would you say to a mom drowning in guilt today? Let's drown together! Charot! Di, alam mo, dito ako may A and B naka-line up dito sa'yo, tapos may mga naka-line up dito. Hindi. I think it's a season. Ako, I'm going through it. Diba? Siya tapos na siya. Or like, Meron pa, some meron bits of it. siyang bits of like guilt. Pero Pero like, not super. if you're in this season with me, kaya natin to. Kapit Adya. lang. Hindi, pero like, something that helps me is like, kapag nafe-feel mo yung guilt, pag may nafe-feel kang guilt, just hug your child a little bit tighter. It helps sa akin. Physically nawawala yung... Kasi it brings you back to now eh. Kapag may ginagawa kang intentional ka sa ginagawa mo. Kunyari, as simple as like hugging your child. Kapag hinahug ko siya, nawawala lahat ng what, enough ba to? Tama ba to? Yung ingay ng mundo, ng ingay ng Totoo. utak mo, nawawala Peaceful. yun kapag hinahug ko si Avery ng sobrang tight. Nawawala yun. And then, what comes next sa bibig ko is very like, we'll figure it out. Laging ayun. Consistently. So, ang aking advice sa someone na nasa thick of it right now sa mom guilt is try your best to be present as much as possible. That's true. Put your phone away. And then, pag ginawa mo yun, sa akin it works hindi ko alam kung, syempre iba't iba naman tayo. Sa akin, pag ginagawa ko yun, like, I put my phone away, I try to be present with Avery. Pag ginagawa ko yun, naka-quiet lahat ng noises. That is so true. Sa akin naman, to the man that's feeling guilty right now, it is okay to feel that, and because we are all the same. Ganon. Take a deep breath. Don't overthink. Parang ako nagsasabi dito, no? Don't overthink stuff. And then, like, it is okay to feel unsure and, like, doubt yourself. Pero as long as, like, parang hindi mo, ano yun? Parang may nawala. As long as you don't feel, like, hindi mo ibibabaon yung sarili mo doon dahil sa ginawa mong mali. At hindi ka, like, kini-question yung sarili mo na, tama ba itong mga ginagawa? Okay lang i-question yan. Pero, as long as, like, you pick something up from that situation. Kumbaga ngayon, wina-work on pa ni AJ ngayon. Pero ako, yun yung parang nag-help sa akin na turn it into a positive, outcome. Para bang, kumbaga ganon. So tiring, Positive lang lagi na parang, nangyari to dahil may purpose eh. Kumbaga, kung dito nangyari, wala kang mapipick up na what you are right now. Ganon. And also, your love with your anak doesn't show kung how much yung nasacrifice mo. It is about showing up. It is about trying. And that enough alone is like, okay na yun. Kaya, okay lang na mag-guilty ka just as long as tumayo ka and like, hindi ka drown doon. Tumatayo naman ako, Pero ang hirap talaga. Pero nakaka-hindi. Joke. Pero totoo nga yun. Okay lang yun. Okay lang to feel, the guilt. And then, ayun, yun lang naman yung sa akin. But yeah. It's a very normal thing. It's a normal emotion. Yeah, Emotion ba tawag dun sa guilt? Feeling. Yeah. Parang Emotion, feeling. Talagang, mom Nandyan goes talaga. through a lot. Oo, dae talagang part. But you are stronger than Yeah, you we are stronger than that. So, like, stronger than that. you have to go You through. just have to keep reminding yourself. Mahirap lang talaga in ibang days. Yeah. Pero you'll go through it. Parang ganun. Parang life lang. Lagi namang survival. Survival mode pa rin tayo. 7 months in. 1 year na ako. Ano kayang toddler days ko, no? Yeah. Shit. Ito na. I can't wait. Different challenge. But yeah, that is Ayun, guys. That is all for today's today's episode. The mom guilt. Epi. I think most of the moms will makaka-relate sa mga mom guilt, and especially sa solid foods and stuff like that. Pero may question ako sa inyo. If you made it this far, comment Kung ano yung mom guilt kung nila. sino kang mom. Ako? Oo nga, no? Oo
Kanino ka nag-relate more kay sa akin or kayo dito? I'm very curious to know. Merong like parang, napansin kaya ng mga viewers about negative Nancy. Parang masyado ako negative Nancy, pero it's just kaya nga balance na tong podcast na to. Kasi kung parang puro negative tayo ng negative, parang, ano ba to? Parang, hindi ako nakakatayo dito, Yeah. Pero nakikita nyo dito yung different, types of mommies. Which is very, galing ng ating duo. Yeah. But anyways, that is for today's podcast. Yeah. Our next episode would be with young parents. Yeah, young parents. Nag-guest sa amin si Abby and Joe. So, watch out for that one. As always, follow our social media on YouTube and Spotify. And then share it to mommies na you feel like guilty. you relate. Ganyan. Oo nga. Uy, lumadaki na yung community natin sa Instagram. Oh my God, guys. We're almost at 100,000 subscribers. Nasa 93,000 pa lang Nasa kami. 93,000 pa lang tayo, but feeling ko by the end of this month, magiging 100,000 na. So, 100. Yeah, thank you guys for following. Yeah, thanks for always listening to us, and share to other moms that wants or needs some mga kadamay. Yeah. And if meron kayong topic na gusto nating pagchikahan, let's go. Let us know. Oy, kasi nung gustong mag-guest dyan, na gusto mong pag-usapan or kating-katinaw, we are open. Hindi kami nangangagat. Very easy kausap. Very easy going naman kami. Matitikman niyo yung kape ni AJ. Sige, mag-guesting kayo. May kape ka. May free coffee kapag may guest. Oo nga. But anyway, see ya. Ayun guys, that is all for today's episode. Sana may natutunan kayo. Sana nakarelate kayo kay Che. Or nakarelate kayo with me. Feeling ko mas madami sa akin. Feeling ko talaga. And anyways, we'll see you guys on the next one. Bye!